Diyos, kami po ay lubusang nagpapasalamat sa iyong kadakilaan, sa iyong kabutihan. Tunay nga po, God, dakila ka at makapangyarihang Diyos na patuloy na kumikilos sa aming buhay, maging sa aming kalagitnaan. Salamat din po sa salita mo na amin nga pong pag-aaralan sa pagkakataon na ito. Patuloy, O Diyos, na mangusap ka sa bawat buhay. Banal na Espiritu, salamat din po sa inyong presensya sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po tayong lahat sa presensya po ng Panginoon. Praise the Lord. Nakahanda na po ba tayo? Amen. So if you have your Bible, meron po tayong malaking Bible dyan sa harapan. Please open it in the book of Romans 8:28 to 29. Yan po yung text po natin sa hapon na ito. Nang sabi niya in Romans 8:28 to 29, and we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. For those God foreknew, He also predestined to be conformed to the likeness of His Son, that He might be the firstborn among many brothers. Praise the Lord. So ang atin pong pag-aaralan sa hapon na ito, it is about conform to God's purpose. Kasi sabi po dyan sa ating binasa, alam natin, sabi dyan, God works, kumikilos po ang Diyos, sabi dyan, for the good of those who love Him. Kaya kung minamahal po natin ang Diyos, kapatid, kahit sabihin po natin may mga testing, may mga trials sa buhay, pero makikita po natin dito na ang pangako ng Lord, for those who love Him, kumikilos ang Panginoon at nandun po na ang nais ni Lord ay makamtan po natin kung ano po yung plano, ano yung purpose ni God sa buhay mo, sa buhay ko. So bawat isa po sa atin, may plano po ang Diyos kung bakit sa dinami-dami ng tao sa mundong ito, ikaw at ako ang kanyang pinili. No? Pagdating na natin dito sa Hong Kong, no, makikita pa rin natin na pinili tayo ng Panginoon. Kaya makikita po natin dito mga kapatid, ganyan po ang pagmamahal ng Panginoon sa bawat isa sa atin. So ang tanong, how to conform to God's purpose? Paano ba natin masasabi or mapapatunayan na ang Diyos ay tunay na kumikilos siya sa buhay ng bawat isa at may plano ang Diyos sa buhay mo? Alam ko po ng bawat isa sa atin may plano tayo. No? Pero mas maganda, isali natin ang Panginoon. Okay. So, how to conform to God's purpose? Number one is that, commit to Christ. Yan yung una. Talagang ibigay natin ang buhay natin kay Kristo. Commit. Commitment. Pag sinabi po natin commitment, talagang seryosong pakikipagrelasyon sa Panginoon. So, pag nandun po na talagang ibinibigay po natin ang buhay natin sa Panginoon, that is one way na makikita po natin na kumikilos ang Diyos sa buhay natin. Sabi po doon sa Romans 12, verses 1 and 2, as our supporting verse, palagi na po natin napapakinggan. But every time we need to be reminded by the Word of God. Therefore, I urge you, brothers, pag sinabing brothers, kasali na tayo doon mga sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices. Una sa lahat, ialay po natin yung ating sarili as a living sacrifices, holy and pleasing to God. Yun, banal at nakakalugod sa Diyos. This is your spiritual act of worship. And then, sabi dun sa verse 2, okay, do not conform any longer to the pattern of this world. Alam po natin na sa mundong ating, dito po sa mundo, maraming mga uso na kung minsan,
pati mga mananampalataya, sumusunod sa uso. Kaya tingnan po natin, no? Pag alam na po natin, hindi na po yun naaayon sa pamantayan ng Panginoon, sandali, hindi na ito bagay para sa akin. Hindi na ito para sa akin. Kasi, sabi sa kanyang salita, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. So, mahalaga talaga na yung klase ng kaisipan ay nababago. Unless kasi na mabago yung klase ng kaisipan po natin, mababago din po yung ating mga ginagawa. Pero kung hindi po mababago yung klase ng kaisipan meron tayo, you will stay the same. Walang pagbabago sa buhay. Kaya sabi niya dyan, no, renewing of your mind, then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. So, malalaman po natin, ano ba yung plano ni Lord? Ano ba yung will ni Lord sa buhay natin? Una sa lahat, kinakailangan po na mabago yung klase ng kaisipan meron tayo. Grabe kasi ang kapangyarihan ng isip, isn't it? Very powerful. Kahit anong nangyari noon, bigla na lamang yan nagpa-pop up, no? Nare-remind sa'yo. Kaya, we need to have that renewed mind. So, napakalaga po na ang buhay po natin ay alay sa Panginoon. Sabi ko nga, no, nakaka-encourage po yung umattend ng ganyang global convention, seminars, especially the anniversary. Kasi talagang yun lamang makikita mo na ang daming tao, na ang daming nananampalataya sa Panginoon na nagpupuri. And then during the praise and worship, talagang halos lahat lumulundag sa tuwa. Na masayang nagpupuri sa Panginoon, imagine hanggang sa taas, punong-puno. So, iba ba yung kagalakan na nakikita mo na napakaraming mananampalataya sa Panginoon? So, kahit na, sabi ko, kahit na medyo puyat, yan, pero makikita mo talaga ang kalakasan ng Panginoon. Lalo na po yung mga workers natin, mga pastors na naka-stay lamang doon sa irisan. At least yung mga boys, kasi pwede daw silang maligo doon sa parang swimming pool. Eh yung mga babae, tapos i-announce doon, 5 minutes, isang timba lamang. Kaya, yung talagang sakripisyo, tapos pati yung pag-CCR. Kaya nga halos hindi ka na umiinom ng tubig. Para ang CR mo lang sa tanghali, tapos isa sa umaga, isa sa hapon. Sabi ko nga sa sarili ko, praise the Lord. Ay, pwede pa lang makaya pag talagang nandun ka na sa sitwasyon na yun. Isn't it? Oh. Pag nandun ka na sa sitwasyon na gano'n, eh talagang alam mo na kung anong gagawin mo, no? Talagang iaayos mo rin, talagang titingnan mo rin. Pero kung maraming tubig naman, alangan naman na maliligo ka lang ng isang timba. Di ba? Kung kinakailangan magtipid, hindi magtipid. Pero kung maanuan naman, hindi pa yun yung time. Di ba? There is a time for everything naman. Okay? So in spite of that, makikita po natin yung kanilang commitment sa kanilang paninilbihan sa Panginoon. Kahit na may halong mga sermon. Kawawa naman ang mga pastor workers. Walang araw yata na. Walang sermon pag tumayo po si Bulkan. Anyway, siya lang naman yung nagsabi na siya yung Bulkan, di ba? So, kung pakikinggan po ninyo yung kung talagang siya mismo. Pero yung hindi po nakakaalam, no, may bulkan, pero alam po ninyo, meron din pong advantage kung minsan sumasabog ang bulkan. Bakit? After na sumabog ang bulkan, no, makikita po natin doon na may fertilizer. Isn't it? Oh. Pag may fertilizer, of course, pag may tanim, magiging fruitful. Isn't it? At kung sumasabog ang bulkan, meron namang malakas na ulan. Kaya nauso rin ang ulan.
Eh paano naman kasi, tamang-tama, bigla ba naman gumuhos ang ulan? Kaya doon nag-umpisa ang bulkan at ulan. But in spite of that, iba yung kagalakan. No? Iba yung kagalakan talaga. But praise the Lord. At saka nakaka-encourage dahil imagine yung mga kapatiran na galing ng Hong Kong, talagang maaaring meron sa kanila ang nawala. Pero mas marami pa rin yung talagang makikita mo na talagang naglilingkod. At tingnan mo yung kapareho mong naka-uniform, dating galing ng Hong Kong. And they are the coordinator, they are the pastoring leaders, may mga kongregasyon na hawak-hawak. Samantalang nung sila ay nasa Hong Kong, parang pasimple-simple lang sila. Pero pagdating sa Pilipinas, kung paano po sila ginagamit ng Panginoon. So I was blessed. Kasi yung katabi ko, sabi ko, itong kapatid na ito, galing ito ng Hong Kong, mga ilang years na ang nakakalipas. Pero makikita mo na yung kanilang eagerness to serve the Lord. Tapos, nung sabi nila na for those na tinatawag ng Panginoon, ayan, pumunta sa harapan. Talagang meron din akong kakilala na pumunta doon sa harapan, no? During the anniversary. And then, sabi ko sa isipan ko, Lord, sa Hong Kong po, Panginoon, napakarami pong pwedeng maging workers. Yun yung nasa mind ko during that time. Nung nakikita ko yung mga lumalapit doon. Kasi sabi nila, they need workers. Sa Pilipinas po, kailangan po nila, maraming workers po ang kailangan, especially now, at ang Bisaya, Mindanao, talagang nandyan na po na nag-o-open na po ng trabaho ng Panginoon. At wala po silang maisend. Doon na lamang sa Baguio, no, ang isang worker, ang hawak niya 3-4 na Bible study congregation. Dahil talagang kulang na kulang sila. They need workers. Buti na lamang, kaya yung pong mga nagpa-altar call, sana po talagang andun talaga yung commitment nila na ipagpatuloy. Hindi lang hanggang doon sa altar na lumuhod, kundi they will put it in action. And then sabi ko, Lord, sa Hong Kong, napakarami po, Panginoon. Kaya in perfect time, kung darating po yung time, pauuwiin po kayo ng Panginoon, especially yung mga taga-Bisaya and Mindanao, I challenge you, mga Kabisayahan at sa Mindanao, magpagamit po kayo sa Panginoon. But anyway, pwede na po ninyong umpisahan, kahit na nandito kayo. Pwede na po ninyong umpisahan. Mag-support po kayo ng gawain. Kung just in case merong workers na papupuntahin sa inyong lugar, support. Paano yung gagawin yung pag-support? Ayan, ibibigyan ninyo ng pamasahe para nakakapunta sa bahay ng pamilya ninyo, sa inyong baryo. That is one way. At sabi nga pala, nakalimutan kong sabihin nung Thursday, it's a lesson for us, Hong Kong. Actually nga, nakayuko nga ako during that time. Kami ni Pastora Dominga nagbubulungan. Alam mo ba yun? Hindi ko rin alam. Because during the question and answer, ang sabi po nila, may tanong po kami, yung mga taga Hong Kong, parang sino daw tayo na nag-uutos to visit your family. So hindi ko po alam, hindi ko namin alam, kasi sabi ko kay Pastora Dominga, meron ka bang alam na mga kapatid na sinasabi nilang visit their family? Imagine yun yung tanong. During that time, some of the workers, pwede po namin sabihin kung pwede lang po sana yung mga taga Hong Kong na nagre-request to visit their families, wag po silang maging demanding. Of course, kami po ang nandun, kaya sabi ko, nakakahiya. Alam mo ba yun? Hindi ko alam kanya. Kaya please naman po, kindly inform us. Kung just in case na gusto ninyong ipabisita ang inyong mga family, sabihin ninyo at
titingnan natin kung paano po mabibisita ang inyong family. Kasi ang nangyayari daw, parang very demanding daw po tayo na sinasabi natin ipabisita ang ating family. And then pagdating po ng pastor or workers na bibisita sa pamilya natin, ini-ignore po nila. So i-arrange po natin. Sabihan natin ang ating pamilya. No? Alam ko po na ang bawat isa sa atin meron tayong desire na ang ating mga kapamilya sa Pilipinas mabisita para naman maka-receive ng Word of God. Pero tingnan po natin. Amen? Kasi kung dumarating po yung time na, naku, special mention ang Hong Kong. No. But anyway, no, para at least malaman natin na nakalimutan kong sabihin last Thursday, but tomorrow for those Sunday, kinakailangan i-inform natin. No? Kaya, kung magpapabisita kayo sa inyong mga pamilya, okay lang po naman. Sabihin po ninyo at i-arrange po natin kung paano. So, ang nasa isip ko, maaaring kung sino man yung kapatid na yun, nag-direct. Nag-direct. Diba, pinag-aaralan natin ang submission, obedience. Sabihin po ninyo sa mga leader ninyo and your leader inform us para pag dumating po yung time, kawawa naman po kaming mga pastor ninyo para kaming mga pandoon na, ganun ba? So, yuyuko ka talaga pag narinig mo. No? And then, mamaya sabihin pa nung isa, ay, pastora, buti na lang tinanong mo, yun din sana ang sasabihin ko. Sabi nung isa. But anyway, it's a lesson for us. Para makorek din po tayo. Okay? So, number 2 na makikita po natin na hindi pa lang yan. Still number 1 pa tayo. Let's go to 1 Corinthians 6, 19 to 20. Sabi po dyan sa 1 Corinthians 6, 19 to 20, do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God, you are not your own. Kasi sabi kanina, offer voluntarily your bodies. We need to offer our bodies as a living sacrifice. Doon sa Romans 12, verses 1 and 2. So sabi po rito sa 1 Corinthians 6, 19 to 20, verse 20, sabi niya, you were bought at a price. Therefore, honor God with your body. So alam po natin na ang katawan natin, this is the temple of God. No, nakatira po ang Espiritu ng Diyos. So, we need to honor God with our body. Kaya tuloy, tingnan ninyo yung mensahe ni Pastor Alos nung umaga. No. Talagang andun yung boldness niya. Actually, that is the message of Bishop before. Siguro, iba lang yung way ng delivery niya. But the purity, that is the topic of our Bishop before. Which is true, that as a believer, we need to live a holy life. And then, in Psalm 50, sacrifice. Psalm 50 verses 14 to 15, sabi ko doon, sacrifice, thank offerings to God, fulfill your vows to the Most High, at ang kanyang pangako in verse 15, and call upon me in the day of trouble, I will deliver you and you will honor me. Hindi ba ninyo napapansin mga kapatid, ito yung verse na nasa 1/4 po ninyo. Napapansin ba ninyo o hindi pa ninyo nabasa doon sa 1/4? Ito yung verse, Psalm 50 verses 14 to 15. So tingnan ninyo, pati yung 1/4 natin ay meron siyang verse. Ayan ang nakalagay doon. And call upon me in the day of trouble, and I will deliver you, and you will honor me. Okay, sacrifice, even in our givings. So kung may mga kapatiran po dito na medyo hindi pa po niya masyadong naintindihan ang tinatawag na givings,
Alam ko niyo mga kapatid, sa pamilyang ito, matuturuan ko kayo kung paano ang magbigay. Kasi itinuturo po natin, it is for your own benefit. So for those na hindi pa po nagbibigay ng kanilang mga tithes and offerings, it's a challenge for us. Kung gusto po natin na tayo pagpalain ng Panginoon, we need to obey. Kagabi po, I challenge also the FBCFI Oceana through Zoom. Nag-speaker po ako sa kanila kagabi. The Australian and the New Zealand Women's Conference. So I challenge them na kung gusto nila na pagpalain ni Lord ang kanilang buhay, even for those. Kasi ang title ng aking ibinahagi sa kanila, it is about being faithful. Maging tapat even in the ministry of giving. At ganun din po ang bawat isa sa atin. Kasi dinala tayo ni Lord dito sa church na talagang ang giving. Eh buti nga dito, 2 beses lang. Alam niyo sa Baguio, 6 na beses kami nag-o-offering. 6 na beses. Kasi ilang session kasi na may mga preacher. Every time, ayan, offering. But praise the Lord. Kasi even in that area of giving, it's a testing, isn't it? May ibibigay ka ba o wala? Alam naman ni Lord, ang mahalaga doon, no need for us to complain or no need for us to murmur. The attitude of our heart. Kung wala kang maibigay, okay lang. No? Alam ni Lord. Alam ni Lord. But praise the Lord dahil sabi ko nga dinala tayo ni Lord sa pamilyang ito na kung saan talagang malalaman po natin ang pagbibigay because this is one way that we commit ourselves to Christ. Mahalaga po ang giving. Kung babasahin po ninyo even your Bible, giving. Nandun ang giving. Okay. Napunta sa giving. Okay. Hindi lamang po yan. We need to involve ourselves in the ministry. 1 Peter 4 verse 10. And 1 Peter 4 verse 10, each one should use whatever gift he has received to serve others, faithfully administering God's grace in its various forms. So, bawat isa po sa atin, merong gift, merong talento na ibinigay ang Panginoon. Tingnan mo nga yung katabi mo. Kahit na sabihin na natin, ay bago lang tong katabi ko. Pero kahit na bago lang yan, meron at merong gift or talent na ibinigay ang Panginoon na yan ay pwede mong gamitin, kapatid, to give glory to His holy name. Kaya kung ano po yung meron sa atin, ano yung ibinigay ni Lord, gamitin natin. That is one way na sinasabi natin that we commit ourselves to Christ. Ayan, gamitin natin to give glory to His holy name. At kung makikita po natin mga kapatid, dito nga sa atin at least, no, na talagang pag Saturday and Sunday, whole day, talaga na napapakinggan natin ang salita ng Panginoon. Pero alam po ba ninyo ang mga weekdays natin ngayon, no, nakaka-bless na. Kasi talagang nag-umpisa na po silang mag-evangelize in the morning. Kahapon nga Friday, tuwang-tuwa nga yung mga Friday group. Kasi sabi nila, at least, talagang meron na daw silang nadala sa church. After ng topic ng evangelism, they are challenged.
Kasi lahat po, almost sa kanila mga DTC student kasi ang Friday group, ito sila na committed. So, mga DTC student, kaya pala sinasabi namin, bakit wala na kayo pag jail ministry? Yun pala, nag-i-evangelize sila. Pagdating dito, ang dami nilang kwento. Nacha-challenge ko sila. So, pero tuwang-tuwa sila nung sila ay may naakay at may nadala sa church. Kahit na iisa lang. Diba? Kung every Friday, merong isa, may isa, edi darami sila, isang egg. Because we know that souls are very precious in the sight of God. Even for us. Kung malate man tayo dito, at may rason kung bakit nalate ka, dahil may kaluluwa kang inusher, or ipinag-pray, or shineran sa labas, it's okay lang. Kasi kahapon talagang tumawag sila, 11 kasi yung aming DTC, 11 to 12. Tumawag sila ng eksaktong 11 kasi sabi ko, ay bakit wala yung mga estudyante ko? Isang Friday lang nawala ang teacher, wala nang estudyante. Kasi 11 o'clock na. Pero alam nila, tumawag sila kaagad. Sabi sa akin, Pastora, 30 minutes more. Kasi hinihintay namin tong kaluluwa po. O sige. So, 11:30, ayan, sunod-sunod na silang dumating. Pati yung akay nila, sabi ng akay, pwede rin pong makipag-sit-in. O sige, umupo ka dyan. So, praise the Lord. No? Because it is the time na nandun na po na ang mahalaga right now is bearing fruit. Fruit that is last. Kaya yung mga balak magpakasal dyan, mag-isip-isip na kayo. Kasi kung ako siguro yung ikakasal, tapos ang mensahe na mapapakinggan ko ganon, na hindi na mahalaga ang ganitong event. So, diba? Oh, imagine that, araw ng kasal mo. And then ang mensahe na mapapakinggan mo, ang ganitong klaseng event ay hindi na mahalaga. Muntik na lang na sinabi, oy, mga pastor pa naman kayo, bakit pa kayo nag-asawa? Diba? Which is true. And then sabi po doon sa teaching ni Archbishop Rachel po yung nagturo, yung with regards to end times. Kung isinilang si Jesus Christ kanya 30 years AD, at may nangyayari every 2,000 years. So, ibig sabihin, no, 2030 ang 2,000 years pala ni Jesus. Hindi pala 30 years before AD, kundi 30 years AD, hindi BC. Kaya pala talagang nasa boundary na tayo. Kasi matatapos na ang 6,000 years this coming 2030. Now is 2024. So hindi natin alam. Hindi natin alam. Kasi kung titingnan mo yung time, no? Ano yung topic kaninang morning? Numbering your days. And that's true. Numbering your days. Kaya this time, ang pinakamahalaga pula sa ngayon, yung gawin natin yung best natin so that when the Lord will come, hindi po tayo maiiwan. Kaya mag-double time na po tayo, hindi lamang po sa atin, even our family. At yung mga hindi pa natin ginawa, gawin na natin ngayon. Habang may pagkakataon pa. Yung mga na-neglect natin na hindi natin ginawa noon, this is the right time na i-restore natin, no? Na gawin natin bago pa po mahuli ang lahat. Kasi kung titingnan po natin ang kalendar talagang, we are already numbering our days. Maiksi na lamang po ang panahon natin, mga kapatid. Maiksi na lamang. Kaya,
Maghanda-handa na tayo. Kung 30 AD, isinilang si Jesus Christ, ibig sabihin 2030 ang 2,000 years. And it comes the millennial period. In the millennial period, di ba? That is, matatapos po muna ang rapture. Kasi ang millennial period, that is the second coming of Christ. And He's going to reign in this earth for 1,000 years. Okay? Praise the Lord. No? In 1 Corinthians 2 verse 16, meron pa tayong supporting verse. 1 Corinthians 2:16. For who has known, nawala? Okay. Hintayin natin. Ba't hindi ko na mabasa? Ayan. 1 Corinthians 2:16. For who has known the mind of the Lord, that He may instruct Him? But we have the mind of Christ. So maliwanag na sinasabi, we have the mind of Christ. Kasi nung tayo po ay na-born again, lahat na po ay na-born again, even our mind, it becomes already the mind of Christ. Kaya kung mind yan ni Kristo, alam mo kung ano ang dapat isipin. Kung hindi nakakalugod na iisipin, of course, kung mind ni Kristo yan, hindi niya iisipin. Kaya tingnan po natin mga kapatid. Jeremiah 29 verse 11. Sabi niya ulit dyan. Sabi sa Jeremiah 29 verse 11, naibigay ko ba itong supporting verse? Hindi. Hindi. Ayan. Talagang nagiging puti ang mundo. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope in a future. Praise the Lord. Tunay po na ang maglingkod sa Panginoon po ay napakaganda. Hindi po nasasayang ang buhay pag tayo po ay naglilingkod sa Kanya. At diyan makikita po natin, alam ni Lord ang plano niya to prosper us and not to harm us. Plans to give you hope in a future. Kaya ipagkatiwala po natin lahat-lahat sa Kanya. So, let us totally commit ourselves to Christ dahil ni kailanman hinding-hindi ka iiwanan at hinding-hindi ka pababayaan ng Panginoon. Okay? Number two, how to conform to God's purpose. Number 2 is that, carry your cross. Carry your cross. Kinakailangan pasanin po natin. Bawat isa po sa atin ay mayroon pong cross. We need to carry it. Luke 9 verse 23. Sabi diyan sa Luke 9 verse 23, Then He said to them all, If anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross daily and follow me. Daily. So ibig sabihin pala, daily na we are carrying our cross and we are denying ourselves. Ano po ba yung mga cross? Ito po yung mga trials, testing na dumarating sa buhay. Kaya kung may pagsubok po sa buhay natin, hindi po natin pwedeng sabihin na, ay, pagsubok na naman. So, kinakailangan pong harapin natin. Hindi po tinatakbuhan ang problema. Hinaharap ang problema. At kung kasama natin ang Panginoon, of course, tutulungan po niya tayo na ma-overcome or makayanan anuman ang testing, anuman ang trials na nangyayari sa buhay.
Okay? So, we need to deny ourselves, take up our cross daily, and follow Him. At sumunod po tayo sa Kanya. Because Jesus is our example. At alam natin na alam ni Lord ang sitwasyon po ng bawat isa. No? Alam niya kung nalulungkot ka, alam niya kung masaya ka, alam niya ang nangyayari, wala pong naililihim sa Panginoon. Yang katabi mo, hindi niya alam kung ano talaga yung nasa puso mo, ano talaga yung buhay mo right now. Pero ang Lord po alam niya. Wala pong naililihim sa Kanya. So, makikita po natin dito as long as na nandun po na ang bawat isa sa atin ay patuloy na sumusunod sa Panginoon, hindi po niya tayo pababayaan. Masaya pong maging Kristiyano. Kasi iba yung kagalakan sa puso. Kapaingan ninyo kung still pa na nandyan ang joy sa puso. Nararamdaman ba ninyo yung joy sa puso kahit na may problema? Pag nararamdaman mo, kapatid, nagpapatunay lamang na may Kristo na naghahari sa buhay mo. Yan yung palatandaan natin na tunay na may Kristo kasi there is joy in our heart. Merong kagalakan na wala namang dapat ipagsaya, pero masaya yung puso mo. And that is the joy that comes from the Lord. Okay, number 3. Number 3 is that crucify yourself. Ay, mas mahirap na naman ito. In order to conform to God's purpose pala, we need to crucify yourself. Pag sinabi pong crucify yourself, sabi doon sa Galatians 2 verse 20, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. Ayan. Dahil ang nasa atin, ang nananahan ay si Kristo. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. So wag po nating kalilimutan itong Galatians 2:20. Kasi alam po ninyo, pag palagi pong minimeditate po natin ang Galatians 2:20, talagang makikita po natin na yung sarili natin ay talagang nandun ba na parang wala na siyang halaga yung sarili natin, kundi ang nananaig sa atin ay ang Diyos. Sabi niya diyan, no? I no longer live. Kasi mga kapatid, unless kasi na ang flesh, ang desire ng flesh na ito ay mamatay, we can totally obey and submit to God. Pero kung yung flesh natin ay talagang 50-50 pa, no? Magi-struggle ka. Magi-struggle ka. Pero kung totally na ibinigay mo na makikita mo, ay wala na yung struggle ko. Hindi na katulad noon. Bakit? Kasi talagang tanggap mo na at alam mo na hindi na ikaw yung nakatira, kundi it's Christ already lives in you. The Spirit of God lives in you. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Unless kasi na maunawaan po natin ang prinsipyo ng Panginoon na itinuturo po niya sa atin, we can accept it. Pero kung hindi po natin ito maa-accept at hindi mauunawaan, magi-struggle po tayo. Na yung flesh po natin, nandyan pa rin, na umiiral. Kasi ang dami nating gusto, kaya nga mahirap yung may desire. Minsan doon tayo natitempt because of the desire. At yun din ang sabi in the book of James. Because of that desire, kaya natitempt ang isang tao.
Tanungin mo yung katabi mo, tsak yan, may desire yan. May desire yan. Pero ingat lamang kapatid. Ingat ka lamang sa desire na yan. No. Kasi kung hindi ka gwardyado sa desire na yan, yan yung magpapahamak sa'yo. You will be tempted in that kind of desire. Kaya ingat po tayo. Okay. Romans 6 verse 6. Sabi diyan, for we know that our old self was crucified with Him, so that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves to sin. So ito po yung maganda. Dahil may Kristo na po sa buhay natin, hindi na po tayo alipin ng kasalanan. Kaya tingnan mo kapatid, pag medyo may ginawa kang hindi tama, nakukonsensya ka kaagad. Kasi alam mo na hindi tama yun. Kasi nga, meron ng Espiritu ng Diyos na nagsasabi sa atin. No? Na, sandali, mali na yata yan. So yun po yung pagkakaiba ng may Kristo sa buhay at walang Kristo sa buhay. Kaya magpasalamat po tayo. Kasi kung wala pong Kristo sa buhay natin, baka lalo lamang po tayong mapapariwara. Hindi po natin alam, although maaaring marami kang ang pera, no? May mataas kang ang posisyon sa mundong ito. Pero kung walang Kristo, parang saan ka kaya patutungo? Kaya hindi po nasasayang yung pagkakataon na ibinigay ni Lord na pinili niya ako upang maglingkod sa Kanya. Kaya ang mga natitirang panahon, we need to number our days. At ang natitirang panahon sa mundong ito, ang gagawin po natin ay maglingkod at ialay sa Kanya. No? Ilang taon pa, si Lord lang nakakaalam. Kung medyo mahaba-habang taon pa ang ibibigay ng Panginoon sa buhay mo, sa buhay ko, basta ang mahalaga, gamitin po natin to give glory to His holy name. Habang tayo po ay naririto sa Hong Kong, magpagamit po tayo. Pag ibalik tayo ni Lord sa Pilipinas, still go. No? Ipagpatuloy po natin. Sabi ko nga, hindi naman kinakailangan mag-full-time kayo para maglingkod sa Panginoon. Kasi hindi po basta-basta ang mag-full-time, kinakailangan ipag-pray mong mabuti para hindi ka magsisi sa bandang huli. Maraming testing maging trials. No? Pwedeng maglingkod sa Panginoon, full-time ka man o hindi. Napakarami po nating dapat gawin sa Panginoon. Bakit kinakailangan lang kasing may mag-full-time? No? Katulad dito sa Hong Kong. Pag wala pong full-time dito, hindi po ganito ang gawain ng Panginoon. So, kailangan talaga ang may full-time dito sa Hong Kong. And for you, sabi ko nga, no, sa mga abroad, kasi ang mga members, lahat may employment. I-compare mo sa Pilipinas, may kongregasyon ka nga, lalo na pag mga estudyante, mga matatanda, no? Ang mga members mo, talagang, ang mga workers, they will live by faith. Isn't it? Magpasalamat na po tayo dahil even for us, we can help doon sa trabaho sa Pilipinas. Yung mga ibinigay po nating mga love offering, pag nakita po ninyo yung kanilang mga mukha, talagang tuwang-tuwa sila. Sabi ko, yung kaunting amount na ibibigay sa bawat isa sa kanila, yung bang tuwang-tuwa silang pupunta doon sa harapan, nakukunin yung kanilang mga love gift. And it's one of us, may kaparty po. Kasi diba, yung ating special offering for the love gift. Kaya kung nagbigay ka ng kapatid, kaparty ka doon. Sangitin ng pastor, ng workers, no, na kumukuha ng kanilang mga love offering. At ang mga adopted church, praise God. Kaya yung mga hindi pa po natapos yung kanilang mga pledges and adopted church,
Month of April na po ngayon. Di ba? 1 year is month of May. Kaya tingnan po natin. That is our pledges. Tingnan po ninyo. Pag nagtulong-tulungan po tayo, madali lamang po yung amount, isn't it? Yung 100 Hong Kong dollars a month, within 1 year na ibibigay ng bawat isa. Pag pinagsama-sama, we accumulate 2 million pesos. Kasi yun yung quota natin. Kasi kung iisipin mo lang, paano kami nakakapagbigay ng 2 million sa isang taon? Pero kaya natin. Kaya nga, tiningnan natin kung lahat, no? Lahat ng mga committed members, yun ang computation po namin doon, yung mga committed members. Eh kung may mga baguhan pa, may mga disciple pa na magbigay, edi praise the Lord. Kaya kung sinasabi mong committed ka, kapatid, no, yung pledges natin, dapat matatapos na natin, Kasi by June, baka mamaya, meron na namang iba. Kasi napakarami pa pong mga churches ang dapat po na maipatayo sa Pilipinas. At magiging kaparte ang bawat isa sa atin. Especially in Visayas and Mindanao. So ngayon sa Luzon, talaga makikita po natin na marami ng mga churches ang naipapatayo. Maging kaparte po tayo habang tayo po ay may trabaho. At ibabalik din naman po yan ng Panginoon eh. Alam ni Lord ang pangangailangan natin, of course. But as we obey, makikita po natin ang pagkilos ng Panginoon. Okay. Number 4. Number 4, consecrate for service. Ito yung pang-apat po. How to conform to God's purpose. Consecrate for service. 1 Peter 2:9. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. So, sabi po dyan, you are a chosen people. Pinili po tayo ng Panginoon. Hindi po kung sino-sino lamang ang pumili sa'yo, kapatid. It is God Himself who chose you. Di ba pag ikaw ay pinili, iba yung kagalakan? No. Si amo nga, kahit na anong klaseng ugali, si amo na meron, pag siya ang, ikaw yung kanyang pinili, di ba tuwang-tuwa ka nung pinili ka ni amo mo? No. Nung dumating ka sa kanya, ibang klase pa ng ugali ni amo, okay lang yan. Huwag sanang magbabago yung kagalakan. No. At least, ang tingnan mo doon, di ba, ako ang pinili ng amo nito. Yun po yung mag-i-encourage sa atin, ako ang pinili ng among ito. Kasi alam ko na marami siyang mga application form na pinagpilian, isn't it? May mga in-interview. Pero ikaw yung mapalad at ikaw yung kinuha. So yun yung magbibigay sa atin ng encouragement. At ang 2 taon, napakaikli lamang po ng 2 taon. At kung tinerminate ka, edi praise the Lord. Lalong natapos ng maaga yung kontrata. No? As long as nakasali po, isinasali po natin ang Diyos sa buhay natin, alam po ninyo mga kapatid, wala po tayong dapat ipangamba. Because everything hangs on God. Lahat ng bagay, lahat ng sitwasyon, alam ni Lord. So alam niyang nakakabuti. Alam po ng Panginoon. So, you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God. So, ang gagawin natin, we may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Sige, patuloy lang po tayong maglingkod sa Kanya. Kaya pag araw ng day off natin, alam natin kung saan tayo pupunta. Pag pinalabas ka ni Amo,
No? Sabihin mo nga din sa katabi mo, sa susunod naman, agahan mo naman, 10 o'clock naman ang service eh. Yan, sabihin mo dyan sa katabi mo. Ang gawin kasi natin, Friday pa lang ihanda mo na ang gamit mo. Ihanda mo na ang damit na isusuot mo. Kasi alam po ninyo, minsan yun po yung humihila sa oras natin. No? Nagsuot ka, ay hindi pa nabagay sa akin. Yun na namang isa, ay hindi pa nabagay sa akin. Ubus na ang oras mo. Ihanda na po natin para paggising sa umaga, unless lamang po na talagang ang oras ng alis mo ay sinabi ni Amo na you can go out at 10 o'clock. Wala kang magagawa. Pero kung pwede ka namang lumabas ng maaga, edi agahan na po natin. Amen. Mas maganda pong bago mag-umpisa, nandyan na tayo. Sige, sabihin mo ulit dyan sa katabi mo, o ano, maaga na tayo sa Sabado ka mo. Kasi baka pati ikaw. Yes. Mas maganda po pag praise and worship, nandyan na tayo. Para totally na talagang kumpleto yung service mo. Mahalaga po yung pagpupuri sa Panginoon. Sabi ko nga, unless na nag-i-evangelize ka doon, pero kung sasabihin mo na, naku, puyat ako Lord, kaya matutulog muna ako. Alam po ninyo pag ganun pong sitwasyon, dapat excited tayo. Ay, araw ito ng Panginoon. So, that is one way, mga kapatid, nagagawin po natin. Romans 6:11-13. In the same way, count yourselves dead to sin, but alive to God and Christ Jesus. Therefore, do not let sin reign in your mortal body, so that you obey its evil desires. In verse 13, do not offer the parts of your body to sin as instrument of wickedness, but rather offer yourselves to God as those who have been brought from death to life, and offer parts of your body to Him as instrument of righteousness. Amen. So, consecrate for service. Lahat po tayo, we need to do it. Amen. Pag sinasabi natin na, Lord, gusto ko pong maglingkod sa iyo ng buong buo. E di patunayan natin sa Panginoon na buo nga yung ating pong paglilingkod sa Kanya. Kaparti po yan ng numbering your days. Kasama yung pati pagpunta sa church ng maaga. Na hindi nalilate. Di ba kung school sana ito, papasok ka ba ng late? Tanungin mo yun sa katabi mo. Kung school ba ito, papasok ka ba ng late? Anong sagot niya? Oh. Di ba hindi kanya? Oh. Eh kung tutuusin, no? Ang ininit po natin sa araw na ito ay ang Panginoon. Oh. So it's a challenge sa atin po. Ang ininit natin ang Panginoon. Bakit ka nagpapahuli? Sabi ko nga, unless na talagang importante yung ginawa mo sa labas, talagang nag-evangelize ka, may hinihintay ka. Pero kung ang reason mo, nandyan ka naman, pero tumitingin-tingin ng sakman, mauubos pa yung pera mo doon, o di kaya tinatamad ka, eh dati-rati naman maaga kang gumigising sa amo mo eh. Eh bakit pag-araw ng day off? Minsan kasi ang mindset natin, day off ko, di baling makapagpahinga muna. Huwag po nating isakripisyo because you know this day is your Sabbath day and it is for the Lord. Kung kaya po ng iba na nandito sila sa umaga,
dapat kaya mo rin. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, maaga ako kaya dapat agahan mo rin. Ayan. Praise the Lord. So how to conform to God's purpose? There are 4 na pinag-aralan natin. Commit to Christ, carry your cross, crucify yourself, and consecrate for service. And our conclusion, Colossians 3 verses 1 to 3. Colossians 3 verses 1 to 3. Okay, sabi po niya dyan sa kanyang salita, okay. Since then, you have been raised with Christ, set your hearts on things above. Yan. Kaya talaga dito tinuturuan tayo na yung buong-buo, no, talagang para sa Panginoon. Set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Verse 2. Set your minds on things above, not on earthly things. For you died, and your life is now hidden with Christ and God. So this is our status right now, believers of the living God. Na ang bawat isa po sa atin talagang heavenly things. Kasi yun po yung patutunguhan natin. That is our final destination. Sa lugar na kung saan nandun ang Panginoon. At ang magiging buhay po ng bawat isa, we will have a perfect life. Kaya dito po sa mundo, ay tiis-tiis muna tayo. Maraming mga nangyayari. Pero ang mahalaga po, kasama natin ang Panginoon. At alam natin na kung isinasali natin siya sa ating buhay, hindi po niya tayo pababayaan. Kaya ipagpatuloy po natin yung ating paglilingkod sa Kanya. Gawin po natin kung ano po yung ninanais ni Lord sa buhay natin. At makikita mo, kapatid, in spite na anuman ang sitwasyon mo sa mundong ito, talagang mararamdaman mo pa rin na kumikilos ang Diyos sa buhay mo. Amen. Panginoon, salamat o God sa iyong salita, na tunay nga po o God, you remind us, Lord, na sa mundong ito na aming ginagalawan, Panginoon, ang mahalaga, O Lord God, ay yung bawat isa, Panginoon, na patuloy na naglilingkod sa iyo, O God. Kaya tulungan mo po kami, Panginoon, huwag mo po kaming pababayaan. Nandun po palagi, O God, na ang mga salita mo na aming nga pong napapakinggan, patuloy na ipinapasamuhay namin. Kaya, Panginoon, hawakan mo ang buhay ng bawat isa. Salamat, Lord, at ibinabalik ko po sa iyong mataas na papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Balik po.